Praise. Praise God. Ayun, praise God. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Juris at ng the Cordapias. Tama ka? Cordapias nga? Katindi. Nai-imagine ko si Sis Agnes Egay unong youth, ano? Malamang. Okay. Kumusta po kayo? Tayo ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at Amen. Palakpakan muna natin ang the best si Lord. Okay. Tapos na po ang May at June na po ngayon. Kaya ako ay naniniwala matindi ang gagawin ni Lord dito sa second half of the year. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, matindi ang gagawin ni Lord ngayong second half of the year. Naniniwala po ako na yung mga hindi na iparanas o hindi nagawa ni Lord na intended for this year, na hindi niya nagawa do sa first half, ay gagawin at ipararanas niya sa atin ngayong second half of the years. Sinong naniniwala doon? Matindi yun. Parang ang palakpak ninyo ay hindi convinced. Parang, ganun lang. Okay. Ready na ba kayo? Long time ago, tagal na. Kasi ako po, si Pastor Ralph, like I was saying, 14 years old po ako nakakilala kay Jesus. Ayan. So, if we will do the math, 36 na po si Pastor ngayon. 14 years old po ako nung nakakilala. By the way, sino yung mga 14 years old dito, pababa? Can I see your hands? 14, pababa. Ayan. Dito ba meron? Dito sa kabila lang. 14 years old, pababa. Okay. The rest nasa kids church na. Sige po, baba na po. Ayan. Alam niyo, matindi ang gagawin ni Lord sa inyong mga buhay. Oo. Because as early as that age, ay kayo ay nakakarinig na ng Word of God. As early as that age, ay nai-encounter nyo na ang presence ni Lord. Humanda ka. Kasi bago ka mag-20, bago ka mag-30, grabe na ang mga naranasan ninyo with the Lord. Okay. At ang haba ng panahong yon, matagal na yon, nung narinig ko yung isang verse na talaga namang tumatak sa akin. Ako'y na-intriga kasi nung narinig ko yung verse na yon. At babasahin ko po sa inyo. It is in 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Na ang sabi po roon, ito ay sapagkat kayo ay nasa laman pa rin dahil mayroon pa rin kayong mga inggitan, paglalaban-laban, at pagkakabahabahagi. Hindi ba kayo ay namumuhay pa sa laman at namumuhay bilang mga tao? So, ako'y na-intriga doon sa dulo. Kasi sabi ko, ano kaya ang tingin ng Diyos sa akin? Hindi ngayon ako'y tao. Tingnan nyo nga ako kung tao. Tingnan mo yung katabi mo kung tao naman diga? Kaya ako'y na-intriga, ako'y nagtataka, sabi ko, ang question kasi ni Paul sa Church of Corinth, bakit kayo ay namumuhay parang mga tao? Ay ano nga bagang dapat? Ay di tao nga. Ano? Kasi kung babasahin nyo naman yung buong context, nagtatalo po ang mga early Christians kung kanino sila susunod. Sabi ng iba, dini kami kay Paul, are ang nauna. Sabi naman ng iba, dini kami kay Apollos kasi siya ang nag-aalaga sa amin ngayon. So, sila yung nagtatalo. Kanino ba tayo susunod? Sino ba ang may authority sa atin? Ngayon, sabi ni Paul, ba't nga kayo ganyan? Ba't nga kayo nag-iinggitan? Bakit ba kayo naglalaban-laban? Bakit ba kayo nagbabahabahagi? Ba't para kayong mga tao? Nagtataka ako, di tao nga. Tapos, kung itutuloy niyo po ang pagbabasa ng mga verses na susunod, nakalagay diyan na sabi ni Paul, si Lord lamang ang dapat ninyong tingnan.
mag-focus kayo kay Lord, sabi niya. Kasi, oo nga, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Kaya sa Diyos lang lahat ang kapurihan, sabi niya. Okay, pero hindi ako doon magpo-focus eh. Doon ako magpo-focus sa, bakit kayo'y parang mga tao? Bakit kayo'y parang mga tao? Ayan. Binuhay mo na ga. Ayun, buhay na. Eh, di tao nga. Pero alam ninyo, as I read and as I meditate this word, doon nangusap ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ka basta tao lang. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ka basta tao lang. Diba? The moment you accepted Jesus as your Lord and Savior, listen to this. Ito, napakahalaga nito. The moment you accepted in your life, Jesus as your Lord and Savior, iba ka na. Sabihin mo nga, iba na ako. Dati, para kang hindi tao. Paano ba sasabihin yun? Dati, taong-tao ka. Mamaya ilalatag ko sa inyo kung ano ang kaibahan mo. Bakit nasabi ko ngayong hindi ka na basta tao eh? Hindi ka basta tao kasi ikaw ay tao na tumanggap na kay Kristo. Ikaw ay tao na kay Jesus Christ na. Wow! Kaya sabihin mo ngayon, dyan sa katabi mo, iba ka. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa biyaya ni Lord. Ang title po ng i-share ko, Iba Ka. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord. Truly, Lord, apart from you, we can do nothing. But with you, we can do all things through Christ who strengthen us. Salamat po. Forgive us sa aming mga kasalanan, cleanse, sanctify us with your blood. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Today, Holy Spirit, we pray, turuan niyo po kami. Ipakita niyo po ang kaibahan ng mga nananampalataya sa iyo, Lord. Salamat. We dedicate to you this service. Mangusap po kayo, wala po kayong lalampasan, tuturuan niyo po kaming lahat. Salamat po. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best mo ng palakpak para kay Jesus. Sabihin mo dyan sa nasa kanan mo, iba ka. Tapos dyan naman sa nasa kaliwa mo, sabihin mo, iba ka. Ayan. Bibilisan mo iba ka. Ayan. Huwag mong babagalan, mag-iiba meaning. Okay. Bakit tayo iba? Hindi ka basta tao lang. Ikaw ay iba. Ikaw ay binago ng Panginoon. At marami ang pagkakaiba ng mga nananampalataya kay Jesus compare sa mga walang pananampalataya kay Lord. Napakalaking kaibahan. Pumili lang po ako ng ilan at ito yung mga pinakamahalagang dapat mong maunawaan. Ano yung una? Iba ka kasi iba ang standards mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, iba ang standards mo. Diba? Sabihin na nating mataas ang standard mo. Dahil hindi ka nagkukumply sa standards ng mundo. Diba? Sa iba, sasabihin, basta may jowa. Mema jowa. Diba? Pero iba ka. Kasi ikaw, alam mo na ang priority, alam mo kung anong priorities mo. Diba? Alam mo kung ano ang sinabi ni Lord sa kanyang salita. Sinabi ni Lord sa Bible, do not awaken love when it's not yet time. Diba? Narinig nyo na ba yun? Huwag mo raw gisingin ang pag-ibig kung hindi pa panahon. Kaya tingnan nyo yung love life ng iba, mukhang puyat. Diba? Kasi, ginising na agad. Ang sarap pa ng tulog.
Kaya ano nangyari? Yung jowa, mukhang puyak. Okay. Sabihin mo nga, iba ang standards mo. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Iba ka kasi ang iyong standards o ang pinagbabasihan mo ng buhay mo ay Word of God. Yung iba kasi, kung ano yung pinapayo ng mga nakikita nila sa social media, let's say, or nabasa nila sa libro, yun ang pinagbabasihan nila. Yung iba naman ang pinagbabasihan ay kung ano yung papabor sa gusto ng tao. Yan ang madalas. Ang madalas nilang pinagbabasihan ng kanilang mga desisyon sa buhay ay yung pamantayan ng tao. Kung ano ang sinabi ng nakakarami. At alam naman natin na ang sasabihin at paniniwalaan ng nakakarami ay kung ano yung papabor sa kanila. Nalulungkot po ako nung minsan may napanood po akong video clip sa social media na may mga grupo po ng kababaihan na nagwewelga somewhere in Europe. Nagwewelga sila kasi ipinaglalaban nila ang karapatan nila to choose kung kailan nila gustong maging ina. At alam niyo kung saan patungo yun. Pinaglalaban nila ang karapatan nilang piliin kung ang mabubuo sa kanilang sinapupunan ay itutuloy ba nila o hindi. At alam ninyo, ito'y standard ng tao. Taong tao. Bakit? Kasi, ito ang mga battle cry nila. Paano naman daw yung kanilang convenience? Paano naman daw if they're not yet ready? Paano naman daw kung hindi pa nila afford to have a baby? Paano kung they are not ready for the responsibility? Taong-taong pananaw. Ano? Pero, iba ka. Sabihin mo nga rin sa katabi mo, iba ka. Kasi ang standards mo ay nakabase sa kung ano ang sinabi ng Diyos. At malinaw, iniutos ni Lord, do not murder. Huwag kang papatay. Pastor, hindi pa naman nabubuhay. Who told you? The moment nag-meet ang egg cell at ang sperm cell, yan ay buhay ng kaluluwa. Meron na yang identity. Kaya wag mong iisipin, porket may nabasa ka o may nakapagturo sa iyo, na hindi ho totoo, Pastor. Bible lang ho ang may sabi niyan. Wag mong lalaangin ng Bible. Kaya nga, unang verse na ipinakita ko na agad sa inyo sa number 1, na ang Bible, the Scripture, ay hiningahan ng Diyos. Biniless ni Lord. Wala na pong ibang scriptures. Wala na pong ibang babasahin o kung anumang itatawag nyo rito, ang hiningahan ni Lord, ang pinagpala ni Lord. It's only the Bible. Kaya yun ang ating basihan. When we decide, yan ang ating pinagbabasihan kung ano ang sinabi ni Lord. Ano pa? Ano pa ang ipinaglalaban ng standards na taon-tao o sa panahon po ngayong ito ay we call it humanism. If you heard that. Ang sabi po sa humanism, gusto nilang i-push na ituturo po sa mga schools ng mga bata na ang gender ay hindi idinidikta ng anatomy. But gender ay isang bagay na pwedeng ikaw ang mag-decide kapag na-reach mo ang iyong legal age. Very, very wrong. Napakalinaw po ang pagkasabi ng Bible na nung nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. What else? At dahil nga po gayon ng mga bagay-bagay na pinag-uusapan at gustong ipaglaban ng tao,
Ang tao po ay nagseset ng sarili niyang standard. Sunod-sunod na yan. Dadating na doon sa iyong may tinatawag na legal surrogacy. Ano yon? Yun po yung dahil magsasama ay parehong lalaki o parehong babae, hindi naman talaga magkakaanak yon. Ang gagawin, kukuha ng surrogate parent. It's either babae or lalaki, doon lalagay yung kanilang binhi at yun ang aariin nilang anak. At may mga legal basis sila doon na kung saan hindi makakapaghabol yung surrogate parent for some reason. At syempre, laging in exchange for money or whatsoever. Which is very immoral. And at the same time, kawawa ang mga nasa laylayan. Kawawa yung mga mahihirap pagka ito'y naipabata sa mga ganitong bagay. Bakit? Kasi sila ang most susceptible. Sila ang laging magiging biktima nito. So makikita ninyo, ang hirap pag standards ng tao ang pagbabasihan ng ating way of life. Dahil laging kauuwian nito, self. The first ever sin na nangyari, even before man was created, ay ano? Pride. When Lucifer ay nagsabi na I will be more than God. Nung una, I want to be like God eh. Tapos hanggang gusto na niyang lampasan. Gusto niya itaas ang kanyang sarili. Gusto niyang pagbigyan ang kanyang sarili. At alam naman natin, ang sumunod na kasalanan ng mga tao ni Adan at ni Eva, ay yun na naman. Nasabi ng bawal kainin yung anong apple? Maawa naman kayo sa apple. Napakatagal ng panahong apple lang nasisisi. Hindi po apple yun. Ewan ko ba kung sinong pintor ang gumawa no't apple lang ginamit. Siguro kung sa Pilipinas po nagawa yung painting ng Temptation, malamang yun ay bayabas? Pwedeng bayabas. Pero mas maging specific tayo. What if Batanggenyo ang nag-drawing noon? Ano kaya yun? Indian. Sino nag-a-agree sa akin? Kung Batanggenyo, Indian yun. Malamang Indian yun. Okay. So much for that. Anong nangyari doon? Pinagbigyan ni Eva ang kanyang kagustuhan. Sarili na naman. E ano nangyari kay Adan? Di alam naman ho ni Adan ang instruction. First-hand instructions po ang tinanggap ni Adan from the Lord. Pero bakit nagkasala pa rin si Adan? Hindi naman siya deceived. Pinagbigyan din niya ang kanyang sarili. Dahil minsan na siyang nabuhay na walang Eva. At naranasan niyang mabuhay ngayon ng may Eva. Kaya kung mawawala siya, ay hindi ko makakaayang harapin ang bukas ng nag-iisa. You know the story. Self pa rin. Self-interest. Yan ang kalaban ng tao. Hindi ka basta tao. Ikaw ay taong binago. And the moment you accepted Jesus, ang naging basihan mo na ng iyong way of life ay kung ano ang sinabi ni Jesus. In Romans chapter 10 verse 9, ang sabi po roon, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sino po rito? Yung tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior. So the moment you accepted Jesus as your Lord and Savior, you're saying, Lord, it's not my standards, nor the standards of this world. It's your standards. At non-negotiable na yan. Kung anong sinabi ng hari, hindi mababali. Ano pa kaya yung sinabi ng hari ng mga hari? Tingnan mo nga uli ang katabi mo. At sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka basta tao. Ikaw ay taong binago. So bago na yan ha, bagong nilalang na yan. Nung hindi pa niya nakikilala ng totohanan si Lord, para yang hindi tao. Pag naunawaan at naisip mo na iba ka na, hindi ka kikilos na parang ordinaryong tao lang.
Tingnan mo pa kung anong kaibahan mo. Alam mo ba na iba ang reaksyon ng mga Kristiyano sa problema? Alam niyo yung problema, nangyayari yan sa lahat eh. Taas ang kamay ng walang problema dito. Hindi ka tao. Di ba? Kasi lahat may pinoproblema. Di ba? Yung hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, namumroblema. At kaya ang na-develop ngayon tanong, yun pong mga pogi at maganda, namumroblema pa po ba? Oo. Alam niyo ba, may friend po ako, pastor din, sobrang pogi niya, at yung kapugihan niya, ang pambuli namin sa kanya. Alam niyo yun? Pogi na, nabubuli pa. Oh, paano niyo pubulihin ang pogi? Napaka-pogi mo talaga yun. Hiyang-hiya. Kaya maganda yung mga sakto lang eh. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang sakto lang. Mukha pong sarsi. Okay. Iba't iba lamang ang reaksyon ng bawat isa sa problema. Pero lahat, nangyayari yan, nagkakaproblema lahat. Pero iba ang reaksyon ng Kristiyano sa problema. At ang magpapaiba sa iyo ay kung paano ka mag-respond, kung paano ka mag-react kapag may problema dumarating sa iyo. Bigyan ko kayo na example. Yung taong-tao, pagka may umaway sa kanya, ano ang nagiging respond niya? Nagagalit. Nagro-road rage. O kaya nagso-social media rage. Basta, nagwawala. Pero, iba ka. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, iba ka. Oh, bakit ka iba? Kasi kapag nagalit ka, Kristiyano, kapag nagalit ka, nagpapatawad ka. Parang hindi nag-amen yung iba. Ano pa? Yung basta tao, gumaganti yan. Sasabihin yan eh, nako, kung anong iyong itinanim, iyong aanihin. Kung ganun yan, di ba? Saka, pagpuno na ang salop, kailangan ng anong kalusan? Magsaing, kalusin. Ganda ng mga linyahan ng mga basta tao, pero iba ka. Ang Kristiyano, kapag may gumawa ng masama sa kanya, hindi yan gumagante. Anong ginagawa? Ipinagpe-pray. Parang hindi nag-i-amen yung iba. Parang gusto pa atang gumante. Sabihin mo uli sa katabi mo, iba ka na. Di ka nagagante. Kung gaganti ka man, ang igaganti mo, prayer. Ipagpe-pray mo. Siyempre, ayusin din naman natin ang prayer, mga anak, ha? Baka naman, Lord, kunin nyo na siya. Huwag naman pong ganyan. Ayusin din naman natin. Okay, ibang prayer yan. Okay. Ano pa? Pag merong mga biglaang pangyayari, ang taong-tao, nagpapanik yan. Ano? Pero, ikaw, dahil iba ka, meron kang peaceful spirit. Hindi ka nagpapanik. Yung mga kasama mo, ano ba to? Empax daw, Empax, ano ba to? Grabe, ang lalaki, ang sakit nito, naku, ayoko nito, magmas ganyan. Ikaw naman, napapagkamalang kang nonchalant. Ano? Pero hindi ka naman talaga nonchalant. Meron ka lang peaceful spirit within you. Kasi, iba ka. Kasi may Kristo ka sa loob. That's your difference. Iba ka. Ano pa? Yung taong-tao, nagwo-worry. Tinan mo nga yung katabi mo, kung mukha pang warrior yan. Alam niyo po ang problema sa warrior? Yang mga warrior, maiinitin ang ulo. Kaya yung warrior, malapit sa warrior. Okay? Kaya, humanda ka.
Pag warrior yung katabi mo, mamaya warrior na yan. Pero iba na yang katabi mo ngayon. Sabi mo nga, iba ka na. Dahil yung katabi mo, hindi na yan nagwo-worry. Kung tinutokso man niya ng kaaway mag-worry, hindi yan nagwo-worry. Anong ginagawa niyan? Nagpe-pray. Why worry when we can pray? At nako, ang worry, yan ang isa sa napaka-unproductive na trabaho o gawa ng tao. Because worry produces nothing. Wala siyang napuproduce na fruitful. Sakit, madami. Okay. Yung mga taon-tao lang, nag-i-enjoy silang mag-worry. Yung mga hindi pa tumatanggap ng totohanan kay Jesus, taong-tao nga, yun yung sinasabi ni Paul kanina, yung bakit kayo nabubuhay na parang tao, ibig sabihin pala niya doon, ordinaryong tao, regular, pero ikaw kasi above regular eh. Hindi ka normal. You are above normal. In short, abnormal. Ba't kayo tumatawa? Pinaganda ko na nga, in-explain ko na munang mabuti bago ko in-short eh. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, you are above normal. Dapat may hand gesture, you are above normal. Oh. In short, sa hirap kasama niyang mga taong warrior. Kaya if I were you at nasisense mo na warrior yung kasama mo, start encouraging him or her. At syempre, pinagpe-pray. Pag-pray mo siya at i-encourage mo siya. Basahan mo siya ng mga Bible verses na magpapaalala sa kanya na there's no need to worry. Nakakita na po ba kayo ng ibon na nag-aalala? Sabi nung isa, "Titit." Sabi naman nung isa, "Titit." Translation. Pare, sabi naman nung isa, "Pare, alam ko na ang sasabihin mo, wala na tayong pagkain." Oh, at sa pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan, sabi nung isa, "Tututwit-twit, tutututwit, tutututwit, tutututwit." Translation, oo nga. At sumagot naman yung isang ibon. Sabi niya, "Tweet." Translation, ay bakit ka nag-aalala? Ay may tatay tayo doon sa langit. Huwag kang mag-alala. Iyon nga tatay natin sa langit ay napaka-generous. Yun ang translation. Anong point ko? Anong point ko? Church, sabi ni Jesus, yung mga ibon sa himpapawid, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, hindi marunong mag-scatter, hindi marunong ay, wag na yon. Hindi marunong mangutang, wag na rin yon. Yun na lang daw ng dalawa, magtanim at mag-ani, hindi marunong magtrabaho, pero hindi ginugutom ng iyong amang nasa langit. Tapos tinanong ni Jesus, sabay baling sa mga tao, are you much more valuable than they? Sa Tagalog, ikaw, hindi ka ba mas higit na mahalaga kaysa Maya? Sino rito ang pet sa bahay ay Maya, yung brown, yung galagala dyan sa labas? Walang nagpepet noon. Bakit? Walang value yun eh. Diba? Wala namang halaga yun eh. Meron ka ba nagkita na, uy, anong sideline mo ngayong bakasyon? Ako? Magtitinda akong Maya. May bibili kaya? Walang value yun. Yet, inaalagaan ni God the Father. How much more? Ikaw, na mas mahalaga, na hinayaan ni Abba Father na ang kanyang nag-iisang anak, walang iba kundi si Lord Jesus, ay mamatay sa cross para lang isave ka. Ganun ka kahalaga. Now tell me,
Why worry? Why worry? Sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, iba ka. Palakpakan nga natin ang the best of Jesus. Number 2, iba ka kasi iba ang bangko mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, iba ang bangko mo. Sino po yung may mga account sa BDO? Hindi ko naman itatanong ang details. Sino po yung may mga account sa BPI? Meron pong account sa East West. Ayun lang, nasa San Jose nga pala tayo, sorry. Sino yung may account sa Calacar Rural Bank? Sa, ano bang meron dito? RCBC. Parang yun ang pinakasosyalin dito, yan o, RCBC ata. May BDO na ba? Kunya-kunyarian lang eh. Oo, ano na tawag? Ayun, Mema Bank. Oh, let's pray for San Jose para naman ito magkaroon ng mga iba pang mga banks. Ano? It will happen. It will happen. Bagong San Jose. May nahod. Huwag niyo pong akalain na ako'y baka ako'y taga Rosario. Baka sabi ako'y hindi ako namumuliti ka rito. Anyway, iba ka kasi iba ang bangko mo. Sabihin mo nga, iba ang bangko ko. Basahin po natin what Jesus said in Matthew chapter 6, beginning verse 19 up to the following verses. Pwede niyo po ba akong tulungan magbasa? 1, 2, 3, basa. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Verse 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. O, dyan na lang muna. Alam niyo po, si Jesus mismo ang may sabi, mag-ipon daw tayo sa langit. Kaya, iba ka dahil may bank account ka sa heaven. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may bank account pala tayo sa heaven. The moment you accepted Jesus as your Lord and Savior, automatic nagkaroon ka rin ng bank account sa heaven. Bakit, Pastor? Ay ano ga ang destiny mo? Nung tinanggap mo si Jesus, di gay papunta kang heaven. Sino rito ang gustong pumunta ng heaven? Taas ang kamay. Sino gusto mauna? Ayaw. By the way, gusto kong i-recognize ang presence ng ating mga taga-West Med. West Med students, care of Teacher Ining. Ayan. May I see your hands? May I see your hands, guys? Sino ba yung mga taga-West Med? Ayun. Halos lahat pala kayo, ano? Dapat narito si teacher nyo sa unahan eh. Para hindi na masyadong nababago yung setup, ano? But anyway, welcome po. Kilala ko to eh, si Mabel to. Mabel, oh. Kilala ko siya. Okay. At gusto ko ring i-welcome si Eman. Nasa si Eman? Ayun. Nakakatuwa. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Eman. Pamangkin ni Brother Willie. Tama? Tama po? Ayan. Okay. So, once again, sabi ko nga sa inyo, may bank account ka na sa langit. The moment you accepted Jesus as your Lord and Savior, sinong natutuwa doon na mayroon ka na palang bank account sa langit? Kasi nga, nung tinanggap mo si Jesus, ang destiny mo, right after ng buhay dito sa lupa, palangit. Inire-ready na ni Jesus ang buhay mo with Him in heaven up to eternity. At kailangan mo, meron ka doong account. Kaya sabi ni Jesus, mag-ipon. Bakit? Hindi porket may account, kusang dadami. Are you there? Huwag mong iasa yung maintaining balance mo na yun ay i-interest. Gasino ka naman ng interest? May withheld tax pa yun sa bangko, ha? Dito sa lupa. Pero ang punto ko, magkakapondo yun kung iipunan mo.
Pastor, paano po kami makakapagpadala doon? Ay si Jesus na nagturo. Magtipon daw tayo ng ating kayamanan sa langit. Ay papaano nga po? Convert your earthly treasures by using it sa ipinagagawa ng Diyos. Believe me, kapag may inilibre ka, lalo na kung inilibre mo siya sa pamasaheng papuntang church, nakukonvert yon into rewards. Nakukonvert yon into treasures in heaven. Sino rito yung may naglibre sa'yo papunta rito ngayon ng pamasahe? Diba? Aba, ay nadagdagan ang ipon mo sa langit niyan. Okay? Hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Okay? Ano pa? Pastor, wala po akong na-treat. Eksakto lang po eh. Actually, yung pong pinamasahe ko ngayon, hugot na po sa budget for this week. Huwag kang mag-alala. Kasi yung pinamasahe mo papuntang church ngayon, i-convert din yan ni Lord into rewards. Yan ay magiging treasures din in heaven. Ang masarap nito, yung pagdating natin sa heaven, may dadatnan ka. Ang nakakalungkot po, ang daming tao ngayon, nag-focus masyado sa treasures dito sa mundo, naiiwan din naman. Sabihin mo nga, kayamanan, naiiwan din naman. Sa Egypt po, meron pong isang lugar doon na kung tawagin ay Cairo. At meron po akong i-share sa inyong dalawang klase ng libingan na nakita sa Egypt. In Cairo, Egypt, meron po doong libingan ng mga Christian missionaries. At meron pong isang nakalibing doon, ang pangalan po niya ay William Gordon. Pinanganak po siya noong 1887 and died at the age, at namatay po noong 1930. Bata pa. So if you will do the math, 25 years old lang siya namatay. Yale graduate po siya. Wow, sabihin mo nga, Yale. Alam niyo ba kung ano yung school na Yale? Pag Yale kasi naririnig ko, alam ko susi. Kandado. Okay? Pero ang Yale po kasi ang katumbas niyan dito ay West Penn. Yan, mga ganun. Ang katumbas po niyan ay BSU. Yeah. At anong meron kay William Gordon? Si William Gordon po, hindi lang siya basta matalino. Siya po ay tagapagmana ng napakalaking kayamanan. Sabihin mo nga, sana all tagapagmana. Yan napapanood ko lang sa mga movie, pero tagapagmana. Dati, ang inaay kong mamamana ko doon sa aking lolo sa tuhod, yung kanyang mga silver na kutsara. Mahal yun yung malalaki, yung may butas ang dulaw. Nung namatay ang aking lolo sa tuhod, nawala. Nawala yung mga kutsarang iyon. Hindi naman mapaamin yung mga lulot-lula ko kung nasa. Anyway, anong ginawa ni William Gordon? Nireject niya ang kanyang buhay na komportable at pinili niyang magmisyon sa Egypt. Pinili niyang dalahin ang gospel sa mga Muslim doon. Katindi. Hindi siya bumili ng car. At alam niyo po bang yung kayamanan niya ay ginamit niya para sa mission? Ginamit niya para mas marami pa ang makakilala kay Jesus. Tapos namatay nga siya sa age of 25. At doon po kasi sa ibang bansa, yung mga libingan, dito kasi sa atin, yung mga, ano ba tawag doon sa marmol? Lapida. Ang nakalagay lang ay pangalan. Tapos kung kailan pinanganak, tapos kung kailan namatay. Pag medyo social, in loving memory of. Ganun lang. Sa ibang bansa daw pala, may mga nakalagay pa silang yung kung ano yung statement na gusto nilang ipalagay. Halimbawa, kung medyo bata-bata pa yung kabataan ngayon nang namatay, ganyan ang pangalan, tapos nakalagay, sheesh. Yung mga ganun.
Hindi ko alam. Yan ang naririnig ko sa inyo eh. Sa kanya po, kay William Gordon, ang nakalagay po ay ito. Sorry, di ko na nailagay dyan, so pakinggan nyo na lang. Sabi niya doon, apart from faith in Christ, there is no explanation for such a life. Tindi ano? Apart from faith in Christ, there is no explanation for such a life. Yun yung nakalagay sa lapid na niya. Again, in Egypt, meron pang isang libingan din doon. Ito naman po ay libingan ni Tutankhamen. Sino naman si Tutankhamen? He is a boy king. Siya po ay isang Egyptian pharaoh na namatay at the age of 17. Napakabata pa. Alam niyo po kung saan siya inilibing? Sa gintong kabaong. Grabe, ini-imagine ko eh. Lamay pa lamang madami ng pulis. Ay, ang kabaong ginto eh. Ginto ang kabaong at ang nagdala sa kanyang huling hantungan, gintong karwahe. At isinama na rin nung inilibing. Meron pang iba't ibang mga gintong mga gamit, gintong ngipin. Bakit ganun sila? Naniniwala silang madadala nila sa kabilang buhay ang kanilang mga kayamanan. Kaya pag may namamatay, alam niyo po ba kahit yung mga slaves nila pinapatay na din at isinasama doon sa hukay? Para daw sa kabilang buhay may mga slaves din. Kaawa ko naman doon sa slaves. Hindi pa naman mamamatay, pinatay na. Ano? Ang inaalala ko doon, pag halimbawa at marites yung mamamatay na pero ay baka mga kapatid, mga kamarites, ipapatay ng marami kamarites doon sa... Anyway, that's what they thought, na madadala nila yung mga yon. Until, nung 1922, na-discover po ang libingan ni Tutankhamen at yon, naroon pa lahat ang inaakala niyang madadala niya. Anong point ko rito? Lahat tayo ay mapapahiwalay sa ating kayamanan. Lahat tayo ay mapapahiwalay sa ating pera. Ang tanong na lang, ay kung kailan. Walang makakapagdala. Kaya kung ako sa inyo, bigyan nyo na lang sa akin, hindi nyo rin madadala. Hindi, joke lang yun. Hindi ko rin madadala. Kaya may warning si Jesus sa atin na huwag mag-focus sa pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi lang dahil baka mawala, kundi dahil siguradong mawawala talaga. Lalo ngayon, agila na ang 1,000, tanyo kabilis. Parang nalipad lang eh. Dumapo lang sa wallet mo, tapos lumipad na uli. Magaling pagong eh, no? Dapat pagong, ganun nakaka-request. Okay. Ano pa? Kung hindi ka man iwan, ikaw ang mang-iiwan. Oo, iba na naman nasa isip nyo. Kayamanan pinag-uusapan dito. Maaaring iwan natin ito or tayo ang iwan, pero ang sigurado, mawawala. Pero napakabuti po ni Lord, tinuruan niya tayo kung saan ito dapat ipunin. Ipunin sa tamang bangko. At saan yon? Ipunin sa langit. Walang magnanakaw, walang makasisira, at may daratnan ka for eternity. Number 3, bakit iba ka? Kasi sinasamahan ka ng Diyos. Pwede ko ba marinig ang palakpak ng mga sinasamahan ni Lord? Exodus chapter 33 verse 15 says, at sinabi ni Moses sa Diyos, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito. Verse 16, sapagkat paano ngayon malalaman na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, kaya't kami ay naiiba? Ako at ang iyong bayan, sa lahat ng lupa. This is Moses speaking to God. Sabi ni Moses kay God, Lord,
Si Lord kasi nayayamot na doon sa mga Israelites. Napaka-reclamites. Ang daming reklamo. Alam niyo ba yung lahat pala ng reklamo natin naririnig ni Lord? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, hala. Oo, kaya wag reklamo ng reklamo ha. Rinig ni Lord lahat. Ay nayayamot na si Lord. To make the long story short, sabi ni Moses kay Lord, Lord, wag po ninyo kaming sukuan. Wag niyo po kaming iiwan. Kasi kung di niyo po kami sasamahan, ano pa pong ipinagkaiba namin sa iba? Alam niyo doon sa linyang yun, may nakita ko. Ang isa pa palang nagpapaiba sa Kristiyanong kagaya mo at kagaya ko, sinasamahan ka ng Diyos. Bagay na hindi nararanasan ng iba. Kaya pala mapapansin mo, ba't nag-e-excel ka, hindi ka naman kasipagan, aminado ka? Bakit parang ang dali-dali ng sales sa akin, samantalang yung mga kasama ko, happy to the max na, pero wala pa ring benta? Bakit sa bahay, ako yung pinakatamad na anak, pero ko yung paborito? Huwag mong tingnan yung katabi mo. Bakit po, mabibisto? Hindi. Baka akalaing totoo, hindi naman. Iba na yan. Bakit ganon? Sinasamahan ka ng Diyos. Hindi ka basta tao lang. Ikaw ay taong may pagsama ni Kristo. Kaya alam nyo, wag na wag may mananakit sa atin. Wag na wag may mananakit sa inyo, may mga away sa inyo. Bakit? Hindi papayag ang sumasama sa inyo na basta gaganunin lang kayo. Alam nyo ba yon? Alam nyo bang merong Diyos na nagpipigil lamang pero minsan talagang kumikilos na rin ng pakaunti pag may umaaway sa'yo? Kaya pala, there is a verse in the Bible, di ko na nilagay dyan na ang sabi, do not touch my anointed. Huwag ninyong kikibuin, huwag ninyong papakialaman yung aking mga pinahiran. Pinahiran ng langis, pinili, ibig sabihin, alam mo bang ikaw ay pinili ni Lord? Sabihin mo nga, pinahiran ka. Kaya wag mong babasta-bastahin yan. Alam mo, yung pinahiran ka, hindi tayo masyadong sanay doon. Dito sa Batangas, mas madali, may pahid. Kaya sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, iba ka! Kasi above normal ka na, may pahid ka pa! Seryoso na tayo. Alam ninyo, wag mong babasta-bastahin yung mga pinahiran ni Lord, yung mga pinili ni Lord. Kasi ang warning niya, do not touch my anointed. Kaya do not speak negatively to those na hinirang pinili ni Lord. Even the government officials, binoto mo man o hindi. Kasi kahit ano pang hokus-pokus ang gawin ng tao, ilalagay ng Diyos ang gusto niyang ilagay. Dahil si Lord ang may control sa lahat. Talaga Lord? Talaga Pastor? Edi si Lord ang naglagay doon sa ganun, doon sa mga kurap. Si Lord ang naglagay. Anong purpose po ni Lord para paghirapin tayo? Always remember na ang Diyos ay hindi masyadong nakapokus o nakatuon sa convenience mo. Dahil ang convenience mo sa lupa, hanggang lupa lang. Nakapokus si Lord sa pagbibuild ng iyong character dahil yan ang dadalhin mo sa heaven. Kaya, sasabihin ng tao, Lord, baguhin niyo po ang sitwasyon ko, hirap na po ako. Ang sasabihin ng Diyos, babaguhin ko ay puso mo. Dahil in the end, yan ang dala mo sa langit. Hindi mo naman madadala yung mga comfort and conveniences mo sa lupa. Tanungin mo nga yung katabi mo, yang ugali mo, ang madadala mo sa langit. Ang tanong, sige sabihin mo, ang tanong, pwede naga sa langit yan. Yang mga matatampuhin, hindi pwede sa langit yang ang mga
Mga maiinitin ng ulo, hindi pwede sa langit. Hindi pwedeng nasa langit na nang ookray pa. Bawal din sa langit yung madamot. Yung magagalitin, bawal din sa langit. Baka ang masundan mo sa pila ay matanda. Ano kang bagal ho ninyo? Baka matanong ka't mabalingan ka, taga rito ka talaga ha? Parang kita taga kabila. Kaya sabihin mo sa sarili mo, iba ka na. Ang ugali mo ay panglangit na. Amen. Pag tinanggap mo si Jesus, anointed ka na rin. Pinahiran ka na rin ng anointing of oil. Kaya walang mang-aaway sa iyo at talagang humanda sila. Diyos ang makakalaban nila. Alam niyo kung bakit pinakawalaan ni Pharaoh ang mga Israelites nung panahon ni Moses? Sabi nung iba, kasi ang tindi ng power ni Lord. Okay? Pero we all know those sa first parts na kapag may ginagawang kababalaghan si Lord through Moses and Aaron, may ginagawa rin yung mga magician ni Pharaoh, ginagaya nila. 'Di ba? Kaya nga lang yung mga paapat at sa mga sunod na hindi na nila kaya. So, could it be the reason? Pwede. Tapos, sabi naman ng isa, hindi po. Ang reason kaya talagang pinakawalan na ni Pharaoh ang mga Israelites ay dahil yung makapangyarihang Diyos ay kasama ni Moses. Di ka nga naman. Pwede rin naman nga kasi antibay nga naman pag may kasama kang malakas. Iba rin naman nga ang datingan mo. Ano? Pag mga kabarkada mo yung sina mayor, sina vice, may iba nga naman ang talaga namang kino-customize mo pa yung friend list mo. Talaga nandun si mayor, si vice mayor, mga kusihal, yun ang friend list. Iba rin nga naman. Pero hindi ako na-convince doon sa dalawang nabanggit ko eh. Dito ako na-convince. At ano yan? Kaya pinakawalan ni Pharaoh ang mga Israelites ay dahil yung malakas na Diyos na sumasama kay Moses, ayan o, ay kakampi ni Moses. Bakit? Ano naman ho yan? Ba? Ay mabuti yung malinaw. Meron kang kilala na malakas, pero kilala mo lang. Meron din namang iba, may kasama kang malakas, kasama mo lang. Hindi mo naman kakampi. Nangyayari yon, magkakasama pero hindi kakampi. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kampi gataya. It's happening. Kahit nung eleksyon, may mga narinig akong gayon. Magkakakampi. Nung malapit na, kanya-kanya na. Oh, di ba? Nangyayari yun. Kaya wag mo sasabihin, sinasamahan ng makapangyarihang Diyos. Ang tanong, kakampi ka. Kasi baka sinasamahan lang, baka kasama lang. Tanungin mo nga uli yung kasama mo para sigurado ka, kampi ka tayo. Baka kasi nag-a-assume ka lang. Magkakasama kayo pero di pala kampi. Sila lang ang magkakakampi, ikaw hindi pala kasali. Oh. Okay. Kaya magalinda yung nag-uusap ng maayos. Anyway, alam niyo, yun ang nagpabigay kay Pharaoh. Sabi ni Pharaoh, hindi sa malakas ang Diyos, napakalakas niyan given na At hindi sa sinasamahan si Moses, pangitan sinasamahan. Kakampi. Ang hirap nung yung kasama mo hindi mo kakampi. Sino rito yung nakapaglaro ka ng basketball? Pasan mo ng pasa doon sa ace-player mo, yung ace-player mo naman laging sala. Ito yung laging sala, yung palay ang pustay sa kalabang. Mahirap yung gayong kakampi. Ang tawag namin doon sa bukid, palugso.
Pahulog yun, ihuhulog ka nun. Pero kasama. Pero hindi ka kampi. Magkaiba yun. May good news ako sa inyo. Iba ka kasi hindi lamang malakas ang Diyos mo, hindi lamang kasama ka ng Diyos o sinasamahan ka ng Diyos, kampi mo si Lord. Sabi ko, iba ka kasi kampi mo si Lord. Kakampi mo ang Diyos. And if God is for us, who can be against us? Kaya humanda yung mga nang-aaway sa inyong iyan. Babait na ang mga iyan. Sabi ko, babait na. Humanda yung mga professor na yung kahihigpit. Malaki ang pangangailangan ng mga ito. Humanda sila. Bakit? Kasi iba na kayo. Gusto nyo Wag na, tama na. Mabilis na ito. Number 4. Iba ka kasi nananampalataya ka. Ang taong-tao, hindi mo mapapanampalataya yan. Mag-aalala yan. Naku, wala ng pera. Naku, wala ng bigas. Naku, magbabayad na ng kuryente. Nakaw, hindi pa na-graduate, papasok na ulay. Hindi pa nakakatapos na school year, i-enrollment na ulay. Alam niyo gaho, magpapasok ng bata ngayon tunan. Miski pa sabihin niyo napasok ay walang tuition ang baong. Ang mga bata pa naman ngayon talaga naman, parang laging gutom. We've been there. Dumaan din kami dyan. Yung payat-payat naman, pero ang kain ng isang balawbaw na gayon, nakainom pa yun ha, nakainom pa. Sabi nung nakakaita ha, makakainom pa yan. Sa dami ng kain. Hanggang dumating na yung age na kaunting kain lang, nag-accumulate na, kaya kailangan ng magbawas. Kaya kung ikaw ay nando sa edad at may katawan kang pinagpalang, kahit isang balawbaw ang kainin mo ay ayaw, hindi ka nataba, enjoy life. Kasi dadating yung time talaga, kaunti lang ang kinakain mo. Bakit agad na may gayon? Ramdam agad. Gayon talaga ang buhay. But anyway, ang taong-tao lang, hindi mo mapapanampalataya iyan. Pero iba ka kasi you live by faith and not by sight. Sabi nung estudyanteng tao, sige, palakpakan mo muna si Lord. Sabi nung estudyante na taong-tao, ang bababa na grades ko. Sabi naman nung estudyante na may relationship kay Jesus, sa paganda ito, may pag-asa pa. Diba? Sabi nung mga taong-tao sa paligid nung estudyanteng yon, mahirap talaga pagkagaya. Ay, ikaw naman, it doesn't matter to you kung ano sinasabi nila. Bakit? Alam mo that you are above them because you're above normal. Ikaw yung may pahid. Diba? Ikaw ay anointed. Englishin na lang daw, kasama daw pakinggan ng Tagalog. Ikaw ay blessed. Iba ka. Kaya yung ibang nag-aalala, kaunti na pira, ikaw, parami ito. Iba ka na. Sabi ng mga nagmamarites, grabe ang buhay ngayon, pahirap ng pahirap, at dadating ka naman na may pahid. Anointed. Blessed. Hindi yung totoo. May ginagawang maganda si Lord. Ito si Lord na ito. Hindi ninyo ako naiintindihan kaya nga, kailangan ninyong maunawaan. Tanggapin nyo si Jesus sa inyong buhay para kayo magkaroon ng living hope. Ang pangkaraniwang tao, mananampalataya pag nakita. To see is to believe.
Diba? Kaya pag niyayaya, tara, aayusin ni Lord ang buhay niyo. Ano sasabihin nung misis? Yan, sama mo yung mister ko. Pag napabait mo yan, saka ako sasama sa iyaw. Sabi naman nung nagyayaya, yung anak mo na lang, madali-dali pare. Rico, ay nayawan yung mister eh. Pero ang point ko, sasama daw pag napabait. To see is to believe ang tao. Mapapanampalataya mo ang pangkaraniwang tao kapag nakita niya. That's what happened to Thomas. Doubtful Thomas. Namatay si Jesus sa cross at siya'y muling nabuhay. Nagtatalo-talo ang mga disipulo at sabi nila, muli bang nabuhay si Jesus? Muli bang nabuhay si Jesus? Ano ang sabi ni Thomas? Kung maiidikit ko ang aking kamay sa kanyang sugat sa tagiliran, yung sinaksak ng sibat nung nasa cross siya, at maiipasok ko ang aking daliri sa pinagpakuan sa kanyang kamay, maniniwala ako. Wala, maya-maya'y lumitaw si Jesus. Tara! Sabi ni Jesus sa mga disciple, lalo na kay Tomas, Tomas, parinig ka. Hindi naman gantong katapang ha. Batanggin nyo lang, hindi naman matapang ang batanggin nyo, nami-misinterpret lang. Pumarito ka. Idikit mo ang kamay mo sa aking sugat. Dinikit nitong... Ngayon, ipasok mo ang iyong mga daliri sa aking pinagpakuan. At sabay sabi ni Tomas, ikaw nga ang Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang sabi ni Tomas. At ano ay sinagot ni Jesus? John chapter 20 verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Blessed are those na kahit hindi daw nakikita, ay naniniwala. At ano nga ba ang description or definition ng faith? Paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. At ito ang sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga kabataan, ito ang pinakamasarap na adventure, ang faith. Ito ang pinakamasarap na adventure. Nung una-una, sa panahon namin, ang mga masasarap na adventure, yung mga mountain hiking, yung mga ganun. Nakaka-experience na po ako umakyat ng Mount Pulag sa Pilitang. Hindi ko ginusto. Tapos, ano pa ba mga exciting and thrilling sa amin nung panahon namin? Yang mga bungee jumping. Yung tatalon ka sa itaas ng mataas, tapos may tali ka rito. Siyempre, pag talon mong gayon, hihilahin ka. Pagka hinila at wala ka na, ibig sabihin, dumiretso ka. Yung. At kung hindi ako nagkakamali, ewan ko, hindi na ako updated. Sa Bangkok, yung pinakamalupit na bungee jumping eh. Parang nung time na yon 10K ang bayad. Imagine mo, magbabayad ka ng 10K, tatakutin ka. Ano pa? Yang mga zipline, sino nakapag-zipline na? Nagre-request tayo sa bagong San Jose, ng zipline. Yung pagsakay mo ng lipote, ang baba mo'y Dunluways. Pwede, pa-snakes, pwede? Saya na, talaga. Sa gitsit na yon, kachat mo lang si pa-snakes na ariya na. Ha? Ay zipline ang binanatan mula lipote, pababa, ang bilis. Pagdaan mong gayon meron pang isang mas mababang linyang gayon, si Sislus naman galing Balagtasin. Ay mas paunahan yung dalawa dahil talagang ang gravity, gigil sa gagaan. Yan ang mga extreme, yan ang aming mga adventure noon. Ewan ko, ano ba mga adventure ng mga kabataan ngayon? Garito ang kita kong adventure ng mga kabataan yun. Adventure! Gayon nga ga. Yan yata ng mga adventure nyo ngayon Anyway, ito ang masaya. Ito ang masayang adventure. Faith. Pananampalataya. Yung nananampalataya ka, na darating ang time na you will be a blessing to your family. Anong mangyayari? Ako naman second year, third year. Ako may estudyante pa lamang. No. Faith is you're believing even if wala ka pang nakikita.
Yung nananampalataya ka na very, very soon, ikaw na ang nagbibigay sa inay, ikaw na ang nagbibigay sa tatay. Very soon, paano po mangyayari? Hindi mo pa nga kita pero naniniwala ka, nananampalataya ka, excited ka na, nililista mo na yung mga unang mga items na bibilihin mo, pang regalo mo kay inay, kay tatay. Nabivision mo na din sa luting are, kami magpapatayo ng bahay. Ako ang unang-unang magbababa ng hollow blocks. And it will happen. Yan ang masarap sa faith. At alam nyo, habang wala pa, doon naman nadidevelop yung love story ninyo ni Lord. Doon naman nadidevelop na habang nagtatagal, si Lord naman kino-comfort ka. Do you trust me? Opo. The more ka namang nai-in love. Yan ang kakaibahan mo. Dahil ikaw ay naniniwala kay Lord. Sabihin mo nga, may magandang nangyayari. Palakpakan natin ang the best of Jesus. And lastly, number 5, tapos na po ako. Promise. Number 5, iba ka kasi si God ay Father mo. Yung iba, kilala ang Diyos bilang Diyos. Pero ikaw na tumanggap kay Jesus, ay binigyan ng karapatang ituring ang Diyos na Ama. At may malaking kaibahan yan. Sabi po sa Galatians 4:6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Abba? Ito po ang pinaka-intimate na pag-address sa isang ama. Sa atin, ano ba mga tawag natin sa mga tatay natin? Tatay, Papa, pag yumaman na, Papa, Daddy, ano pa? Apa, ano pa? Merong hindi na masyadong pinag-isipan, ang tawag, Ama. Anong tawag mo sa iyong ama? Ama. Hindi, anong tawag mo? Ama nga, Ama. Paano mo tawagin? Ama! Ayun. Sa kanila po, ito, yung pinaka-intimate, yung pinaka-malapit, that's Abba. Alam ko, pareho ng root word ito nung Baba. Kaya yung mga nakapag-Middle East, pag tinawag mo yung matatanda doong Baba, sumasarap ang feeling nila Kasi ang ibig sabihin nun dito sa atin, tatay. Abba. Can we say, Abba? Grabe. Iba ka kasi hindi lamang nilalang ang tingin ng Diyos sa'yo. Ang tingin niya sa'yo nung tinanggap mo si Jesus ay anak. Come to think of this. Yung kilala mo naman si President Bongbong Marcos. Kilala mo siya. Pero wala lang, kilala mo lang. Hindi. Pwede ho akong mag-demand. Presidente ho namin siya. Sige, mag-demand ka. Para ma-demanda ka din. Wala kang magawa. Pero what if ang presidente ng Pilipinas ay tatay mo? Oy, big time. Talaga naman, iba ang datingan, ibang buhay, ibang pabor, ibang-iba. You know, ito nangyayari sa marami ngayon. Kilala nila ang Diyos. Kilala nila. Pero iba ka. Kasi nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, binigyan ka rin ng kakayanan at karapatan ng Diyos na tawagin siyang Ama. Hindi ka basta nilalang, ikaw ay anak. Sabihin mo nga, iba ka? Kasi anak ka. Grabe ito. Ang mga nasa mundo at ang mga taong-tao, iba ang tatay nila. Kung ang tatay mo ay si God, yung mga taong-tao o yung mga makamundo, iba ang tatay nila. Si Jesus na mismo may sabi, hindi ko na nilagay yung verse, na ang tatay po ng mga namumuhay sa kamunduhan ay ang demonyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ko tatay yun. So, iba ka kasi father mo si God. Wow. Iba ka kasi ang tatay mo ay si God. I will end up with this story.
Sa Israel po, merong isang babing umiiyak. Imagine ninyo yung scene, ha? Iyak na iyak yung baby. At hindi siya mapatahan ng ina. Bakit? Nasanay siya sa tatay niya eh. Tatay niya nakakapagpatahan sa kanya. Marami ang nag-attempt, pero walang makapagpatahan doon sa baby. Maya-maya pa, merong isang nagmamadaling dumating. At pagkarating nitong nagmamadaling ito'y kinuha niya yung baby. And instantly, tumahan yung baby. At alam niyo ba kung sino yung dumating na yon? Yon ang kanyang tatay. Dumating ang ama at siya lang ang nakapagpatahan sa babing iyon. Church, hindi ka basta tao. Dahil si God ay tatay mo at siya lang talaga ang makakapagpatahan sa'yo. Siya lang talaga ang makakasatisfy sa'yo. Kaya kung mapapansin mo, yung cravings mo sa mundong ito, yung dinidesire mo sa buhay na ito, hindi mo matagpuan sa iba. Hindi mapatahan ng lahat ng ino-offer ng mundong ito yung umiiyak sa loob mo. You know why? Kasi only God the Father can satisfy you. Iba ka kasi may ama ka sa langit. So church, I am inviting you, come, be different. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. Yun ang sabi ng Book of Romans. Iba ka. Hindi ka na yung dating ikaw. Yung dating ikaw na may initin ng ulo, matatampuhin, masamain ng loob. Wala na yun. The moment you accepted Jesus in your heart, iba ka na. Sino rito ang nagsasabi, masaya ka kasi iba ka na? I am inviting you to stand up. Palakpakan mo ng the best Jesus. Thank Him for the transformation na ginawa niya sa buhay mo. For that wonderful thing na ginawa niya sa iyo sa araw na ito. Hindi yun basta message lang. May nangyari doon. Iba ka na. Iba ka na. Ngayon, ako'y naniniwala ang prayer mo, maranasan din yun ng iyong mga loved ones and friends. Am I right? Mag-iba rin sila ng pananaw sa buhay. So, today, we're gonna sing this song na nagsasabi, Jesus, Jesus, move in the life of our family. Jesus, move in the life of our community. We speak the name of Jesus sa kalagitnaan ng aming pamilya. We speak the name of Jesus, the authority, the power that is in this name. We are declaring life. We are declaring power. We are declaring changed life sa amin pong mga buhay, sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, and to the community where we belong. Can we sing that song? Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Come on, declare. To every dark addiction starts to break. Yes, Lord. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
speak the name of Jesus over every and all anxiety. Yes, Lord. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus from the mountains. Jesus in the street. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Come on, shout Jesus! Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let the people of God sing. Come on. Shout Jesus on the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Come on, declare. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Minsan pa, come on. Declare. Jesus. Shout. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
buhay. We speak Jesus sa aming mga sitwasyon. We speak Jesus, the name of Jesus sa aming mga pamilya. We speak Jesus sa aming mga magulang. We speak Jesus sa aming asawa. We speak Jesus sa aming mga anak. We speak Jesus sa aming finances. We speak Jesus sa aming health. We speak Jesus sa aming pagtatrabaho. We speak Jesus sa aming pag-aaral. We speak Jesus sa aming future. We speak Jesus sa bawat aspeto ng aming buhay. We are speaking the most powerful name of all, Jesus. Jesus. We declare Jesus sa aming mga buhay. Oh Lord, we pray. Kakitaan po kami ng Jesusness. Iba na kami. Iba na kami. Sa panahong kami natutuksong mag-alala, matakot, remind us, iba na kami. That we have Jesus in our lives. We have Jesus in our hearts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray and declare in Jesus' name that starting today, lahat ng naririto, lahat ng nakarinig ng message for today will never be the same. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, ikaw ay pabuti ng pabuti. Ikaw ay paayos ng paayos. Ikaw ay paganda ng paganda kung babae, kung lalaki, ikaw ay pagwapo ng pagwapo. Ikaw ay pabanal ng pabanal. Iba ka na! Sa kabila naman sabihin mo, iba ka na! Sabihin mo naman ngayon sa sarili mo, iba ka! Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you.